Katuruan mo ay totoo at ito ay walang wakas. Ang buhay ko ay nalilipos ng hirap at suliranin, ngunit ang iyong kautusan ang sa akin umaaliw. Ang lahat ng tuntunin mo ay matuwid at walang hanggan. Bigyan ako ng unawa at ako ay mabubuhay. Ating pong awitin, Come Thou Almighty King. Tayo po ay tumalangin, ilagay po natin ang ating sarili sa kaisa ng pagsamba. Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyong harapan, nagpapakumbaba at lumudulog na kami ay iyong basbasan ng iyong awa at iyong kapatawaran. Masaya po ang aming mga puso na naglaan kami ng oras ngayong linggo upang magbalik ng papuri at pasasalamat sa iyo sa lahat ng kabutihan na ginawa mo sa amin sa loob ng isang linggo. Iba-iba po ang aming karanasan, Panginoon. Iba-iba po ang aming mga damdamin at mga problema ang daladala ngayon. Pero lahat kami, Lord, ay umaasa na kami ay iyong tutulungan, na kami ay iyong kakatagpuin sa oras na ito, Panginoon. Binababa po namin ang aming mga suliranin, Panginoon, upang maging malinaw namin marinig ang iyong mensahe sa umagang ito, upang ito ay tumimos sa pinakamatabang parte ng aming mga puso at upang palakasin ang aming espiritu, hindi lamang po ang aming mga pisikal na katawan, Panginoon. Inaanyayahan po namin ang iyong banal na espiritu na lubugin ang iyong tahanan sa oras na ito, Panginoon, at samahan kami ng iyong mga anghel na magpuri sa iyo dahil ito po ay deserve mo sa lahat ng kabutihan na aming natatanggap mula sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyong pagmamahal na walang katumbas, sa iyong pagmamahal na walang kapalit, Panginoon, sa iyong kapatawaran na patuloy namin natatanggap at sa iyong pagsama sa amin sa araw-araw, Father God. Salamat sa kaligtasan na aming nakamtan mula sa iyong bugtong na anak at ito ay aming pinagpapasalamat at patuloy na tinatanggap. Ikaw po ang mamumuna sa aming pagsamba sa umagang ito. At ngayon pa lamang, Panginoon, we claim the victory in our church, we claim the victory in our lives, at ikaw po ang kumilos sa buhay ng bawat isa. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's go.
panalangin ng Panginoon. Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang kalooban mo kung papaano sa langit, gayon din sa lupa. Bigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kami itulog sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kalwalhatian magpakailanman. Salamat. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo para sa iglesia sa Thessalonica na nasa Diyos na ating Ama at nasa Panginoong Jesucristo. Sumainyo nawa ang kagandahang loob at ang kapayapaan mula sa ating Diyos Ama at sa Panginoong Jesucristo. Tayo pong lahat, mga kapatid, tama lamang na kami laging magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, sapagkat patuloy na lumalago ang inyong pananampalataya kay Kristo at lalong nagiging maalab ang inyong pagmamahalan sa isa't isa. Kaya nga, pinagmamalaki namin kayo sa lahat ng mga iglesia ng Diyos dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya sa gitna ng mga pag-uusig at mga kahirapang dinaranas ninyo. Ating pong pakinggan ang awit ng mga bata. Pinag-iba sa akin, ako ay bata pa. Di ba raw marunong mag-isa dahil bata pa nga. Banatan ako minsan hindi na ang ganda dahil bata pa nga. Sa isipan, sa puso ko ay may awit sa iyong nakalaan. Munting tinig ko'y iyong pakinggan, simpleng awit ika'y hahandugan. Pasasalamat ko sa'yo kahit bata pa ako. Ang sabi ng iba sa'kin, ako ay bata pa. Di pa raw marunong mag-isa dahil bata pa nga. Nangangamba, natatakot, minsa'y nalalapa. Mahina ang damdamin dahil bata pa nga. Munting bata man ako tingnan, ngunit di naman sa isipan. Sa puso ko ay may awitin sa iyong nakalaan. Munting tinig ko'y iyong pakinggan, simpleng awit ika'y hahantugan.
Sige po, atin dali ng ating mga i-enhance po natin sila. Aming Panginoon, maraming salamat po sa mga munting batang ito. Naway patuloy po silang gabayan, maging sa kanilang mga pamilya, pinabibilangan. Patuloy mo silang bigyan ng talino at kasigasigan sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Maraming salamat din po sa tinig na kanilang mga natanggap nila sa iyo. Naway magalit nila ito sa iyo ng pasalan. In Jesus' name, amen. Po. Sige po tayo sa mga ito sa mga sulat ni Lucas, Kabanata 11, talatang 1 hanggang 10. Nakilala ni Zaccheo si Jesus. Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. May isang tao roong ang pangalan ay Zaccheo, isang pinuno ng mga maniningil ng buwis, at siya'y mayaman. Sinigap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil siya'y pandak. Kaya't patakbo siyang nauna sa dadaanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikamoro. Pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingalas ni Zaccheo at sinabi, Zaccheo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Nagmamadaling bumaba si Zaccheo at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, sabi nila. Tumayo si Zaccheo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako'y may natayang sinuman, isasauli ko ito sa kanya ng makaapat na beses. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay tumating ngayon sa sambahayan ito, sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Pagpalain tayo ng Diyos sa pagbasa ng kanyang mga salita.
Panginoon, bagkos kusang nagbigay para sa ikalalago, ikauunlad, Panginoon, at ikayayabong ng iyong iglesia dito sa lugarin ng Inaon. Nawa, Panginoon, lagi mo silang pagpalain ang kanilang mga negosyo, ang kanilang mga hanap buhay, Panginoon, gayon din ang pamilyang kanilang kinabibilangan. Alam ko, Panginoon, na hindi ka tumitingin sa halaga, ito man ay maliit o malaki, kundi tumitingin ka, Panginoon, sa bawat puso ng mga anak mong handang magkaloob at magbigay sa iyo. Sa iyong pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po ay mapakinggan natin ang mensahe ng awit ng Corinthians. Salamat po sa
awit. Pinapakinggan ngayong umaga. Ang All Saints Day po ba yan? All Saints Day. After na communion natin ay meron tayo maikling pagkilala, pag-alaala sa ating mga yumao. Kasi sa left side natin. Sige po. At kasabay din ito ay ating pagdala sa prometo. Magandang umaga po sa ating lahat. Kamusta na po kayo? Tayo? Halata naman po na panahon ng November, kita naman sa expression pang malulungkot kayo. Na sa atin ay maaaring nakadalaw na. Kanina ay bahagi nung pahapyaw lang ng ating leksyonaryo ay nasa ika-4 na pangkaraniwang panahon na tayo dahil last Sunday ng November ay pagpasok na ng ating Adviento. Ang bilis ng araw, bilis ng panahon, mga kapatid, po. November 23 ay syempre pa, hindi ko rin makakalimutan basta November, birthday ng aking may bahay. Si Ate Merlin, November 23. Malayo pa naman. Ano po? At isa pang nais nating muling tanawin ay sa panahon ito ng November at sa mga darating na araw, linggo ng December ay marami na tayong mga inaasahang kaganapan, programa. Hindi lamang iglesia lokal, pang-iglesia po, kundi sa ating ding distrito, sunod-sunod na po yan. At marahil ay makaka-receive rin tayo ng mga letters po yan, na siyempre ay pinag-uusapan din natin. Una ay, siyempre lagi din natin pinapaalala, kanina sa ating Sunday School, may mga ilang announcement po. May mga ilang announcement na muli ay pinapaalala sa atin yung ating commitment, yung ating nais na mangyari sa loob ng iglesia at magkaroon ng AC unit dito sa loob. Hindi lamang ang AC unit, kundi yung ating pintuan din. Alam ko, ang dami natin napapansin, daming gusto natin ipaayos. Pero lahat ay nagiging maayos kung lahat tayo ay nagtutulong-tulong. Amen? Parang kukunti ng sumagot. Lahat ay nagtutulong-tulong. Yes, amen. Salamat po. At ano pa ba? Ilang gusto kong batiin na siguro yung ating mga birthday sa celebrants natin ngayon. Happy birthday, Ate Jane. Ngayon, birthday niya, November 2. Si Jacob de Guzman, 2. Si Lainalyn Rodriguez, November 3. Jonathan Rodriguez, 7. At si Chesta Athena Tayaw, 7. Happy birthday po sa inyo. Pwede pa natin siya palapakan, mga kapatid. Kanina parang may kumantang parang kumantang The Voice Kids kanina. Si kanino bang apo yun? Anak. Ganda ng boses. Sige po. Sali nyo lang sa The Voice Kids at sa Kanta Patang TNT ng Itso. Ayun na lang yung pinapanood madalas libangan na kapatid. Ngayon po ay siguro ay natutulog tayo. Alam na natin ang kwento tungkol kay Zacchaeus or Zacchaeus. Ano nga ba ang pagkatao ng mamang ito? Anong klase ng tao siya? Anong klase ng buhay meron siya? Ano ang kanyang bukasyon? Ano ang kanyang profesyon? Ano ang kanyang pagkatao? At bakit gano'n na lamang ang ibig sabihin sa kabila ng kanyang, para sa atin, magandang pangalan, bakit ang kahulugan ng kanyang, o sa kabila ng kanyang pangit na imahe sa komunidad ng mga Hudyo, sa komunidad ng mga Ebreo, sa komunidad ng mga Romano, ay gano'n na lang kapangit yung kanyang pagkatao bilang isang Zacchaeus, bilang isang maniningil ng buwis. At alam natin na hindi naman na lahat tayo ay may mga pangit
sa ating buhay, pangit sa ating pagkatao. Hindi ko in-explain yung sarili ko, ano? Hindi ko in-explain yung sarili ko. At maging ako din ay dumaan dun sa pangit na kabanata ng ating buhay, na parang mga taong hindi ako kayang tanggapin. Kahit sabi ko nga nung kami pumapasok yung pagiging mag-asawa, hindi rin ako tanggap ng biyanang ko eh. Diba? Oh. Sino ba rito yung hindi tanggap ang manugang? May mga karanasan bang ganon? Ako din. Oo. Guwapo lang po ako pero hindi ako mayaman. Nalakas ng loob. Pogi lang yan. Hindi ako mayaman. Wala. Ano? Papakain sa'yo yan. Ganun ang ano sa papakain sa'yo. Naaral pa. Working ka na. Teacher ka na. Nagtuturo ka na. May maganda kang papel sa TISC sa Bulacan Philippines Annual Conference. Tapos ito, sa bunga napulot yan. Sa bunga napulot yan. Sa tuba ko napulot. Di ba? Pero nung tumagal-tagal ay wala na sila magagawa. Tatanggapin na talaga. Tatanggapin na natin. At talaga namang binahal ko yung kanilang anak. Tatanggapin ako. Dumating ang panahon wala nang magawa. Ibig sabihin, isa lamang ito sa maaaring isang bahagi ng buhay natin. Ano? At si Zaccheo na isang ang daming katangiang mababanggit sa kanya. Sabi dito, pandak, maliit na tao. Pagkatapos doble pa, triple pa kung sumingin. Hindi ko alam kung taga-DPWH ito. Doble pa kung sumingin. Oppressor. Ano? Pero mo isang Hudyo, nandun ka sa ilalim ng pamahalaan ng Romano, naghahanap buhay sa doon. Di ba? At nakakalungkot dahil ibis na parang si Senator Flavier, kahit isang maliit na tao, mahahawi yung daan para lamang pagbigyan, dumaan ng isang honorable Senator Flavier. Pero siya, walang pumapansin, walang kumakausap sa kanya dahil lahat ng ito yung kumisa nakakalungkot talagang grupo kayo. Misa kahit sa social media, ang lakas ng loob natin magsalita. Pero pag nag-iisa na tayo, hindi na tayo makapagsalita. Para yun nangyari sa grupo na mga tinatawag natin hardcore. Tinatawag natin fans club de Jesus. Di ba? At sabi nga natin, hindi ko alam kung ilang beses na rin natin nabasa na nagkataon na ba 3 times na minsan ay tumigalak si Jesus. Tumigalak si Jesus nang siya ay nanalangin doon sa Gethsemane, sa Garden of Gethsemane. At ang ikalawang pagtingala ni Jesus ay nung siya kakapako na sa krus. Ama, sabi niya, Father, forgive them because they do not know what they're doing. At ang ikatlong pagtingala niya ay, saan? Kanino? Sa tumingala? Sa isang taong, sabi nga nila sa isang taong balasubas. Sabi namin sa seminaryo, ganun talaga ang tawag namin. Sa isang taong balasumas, sa isang taong mandurugas. Tama ba? Ganun yun eh. Hindi ba? Tama naman si Zaccheo. Doble-triple yung kanyang sinisingil. Kaya sobrang yung kanyang pinaka-net worth ay yung kanyang value ay yung laki ng kanyang nakukuhang napakalaking doble-triple buwis sa mga tao. Kahit na itinatakbo siya. Diba? Hindi na talaga natin pwedeng tawaran at husgahan ng isang tao. Ang tanong, bakit kaya sabi ng mga tao, sa dami-dami naman pupunta ng Jesus, hindi lang kinausap, hindi lang tumingala, sumama pa, Zaccheo, halika, bumaba ka yan. At papasok ako, kakain ako, magkasama tayo. Kakain sa iyong hapag. Kaya ganyan na lamang mga kapatid ang, ano ang sasabi ko, selos? Ano ang masasabi natin? Ganyan na lamang ang inggit nung hardcore na mga fans club ni Jesus sa grupo ni Bartimeus. Di ba? At bakit natin sinasabi ito mga kapatid? Anong dahilan? Bakit nga ba natin pinag-uusapan at
kinakalkal, inukilkil, bakit natin hinuhukay ang pagkatao nitong si Sakeo? Anong dahilan? Bisan nga po, sige, bisan. Kausapin natin yung ating sarili. Kausapin natin yung ating sarili. Bakit nga ba na isang mandurugas, na isang palasubas, talagang doble-triple panglalamang sa kanyang kapwa, isang maliit na tao, sabi ng small pa, pero maliit lang siya. Parang si Senator Flavier, 4'11 lang. Nakita niyo ba si Senator Flavier? Nakita namin siya nung pumaparag sa Plaridel. Talaga naman, pati ako nakikipalakpak. Maliit lang talaga, baka kasing height lang ni 4'11. Sino 4'11 dito? Ganun lang siya kaliit. Pero ang tanong, bakit nga ba ganun na lamang ka-ardent yung decide? Bakit nga ganun na lang ba ano ba yung kasigasig, kasidhi na pag nanais ni Sakeo na makita si Jesus, anong meron sa tao nito? Ano ang meron kay Jesus? Bakit ba yung tao nito popular na popular? Kahit saan nagtungo, sinusundan para mga asong sunod ng sunod sa kanya? At bakit kayo nalaman ang naging reaksyon at damdamin ni Sakeo na hindi lamang sabi nga, pwede naman siya umakit, yagan mo ko. Pwede naman siya magpain na nakit, bakit hindi? Pwede naman siyang lumapit na hindi kailangang umakit sa puno ng sikomoro. Alam niyo ba yung puno ng sikomoro? Nakakita na kayo? Isang malaking puno, madaling akitin, pero malalapad po ang dahon, Ate J. Malalapad yung kanyang dahon. Kaya bakit doon siya umakyat? Bakit ikinukupli niya yung kanyang sarili? Itinatago niya yung kanyang sarili. Gusto niya makita si Jesus, pero ikinukupli niya yung kanyang sarili. Bakit nga ba ganyan din tayo gumisan? Nakita niyo yung attitude na ganyan mga kapatid. Gusto natin makita si Jesus, pero parang ang dating, ang dami-dami nating itinatago. Parang laging laging may kinukupli. Diba? Lagi tayong may sikreto. Diba? May tinatago. Diba? Bakit ganito ang naging damdamin na Sakeo sa kanyang pakikipagtagpo kay Jesus? Na sa kabila ng lahat, mas pinili ni Jesus. Bakit mas pinili ni Jesus na puntahan si Sakeo? Bakit kaya? Dahil mayaman, may pera, pwede siyang bayaran, pwede siyang may per dime. Diba? Pwedeng maaaring isipin natin na kaya pinunta ni Jesus itong si Sakeo dahil meron siyang benepisyo, meron siyang pakinabang. Pero hindi. Ano sabi niya? Ano sabi niya mga kapatid? Tumayo si Sakeo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. Nakapagpamahagi na ba kayo ng kalahati ng kayamanan nyo? Sino rito nagpamahagi ng kalahati ng kanilang kayamanan? Umami na kayo. Ate J, nakapagpamahagi ka na ba ng kayamanan mo? Hindi pa. Maaaring sa baby, sa mga anak, di ba? Pwede tayo magpamana. Pero bakit parang napaka-extreme nung kanyang emosyon? Kalahati po ng aking kayamanan. At kung may nadayang sino man, isasauli ko ito sa kanya ng maka-4 na beses. Wow. Kapatid, 4 na beses. Ilang beses na ba tayo nagsauli? Ilang beses pa natin katulad ni Sakeo, di ba? Bakit nga ba? Ano ang nag-audyok? Bakit? Pwede naman sabihin ni Jesus na, teka mo, sabihin mo, wait! Isa pa ka naman mainis. Kung may pamahagi na ka, baka naman babakrak ka na, baka naman mahupusan ka, wait lang, relax. Pero bakit sinabi ni Sakeo na ipamimigay ko sa mga mahihirap? Naalala niyo mga kapatid, yung sinabi ni Jesus,
kay Pedro, inutusan niya si Pedro para pumunta kay Cornelius. Anong sabi ni Pedro kay Cornelius? Bakit? Anong sabi ni Cornelius? O ba't naparito ka? Pedro, pastor. Anong sabi ni Pedro? Because I have seen your offering, your gratitude. I have seen your offering for the poor. Ano? Kaya ibig sabihin, kung tayo nagpapamigay ng nagbabahagi, tumutulong sa mahirap mga kapatid, yun pala, ibig sabihin lamang po ay nasasagi na natin yung ego ng Diyos, nasasagi na natin yung kanyang damdamin na kapag tayo tumutulong sa mahihirap, ano, ay sa Diyos tayo, ang Diyos ang nagkakautang sa atin. Amen? Mas maganda na po tumulong tayo sa mahirap. Maipamahagi natin, hindi man kalahati ng kayamanan, kundi sabi nun kung may nadaya, nakabon nung binabasa namin ito, nadaya, natatawa kong naiinis. Bakit? Talaga ng notorious na mandaraya ito eh. Ba't kaya sinasabi kung may nadaya? Gusto pa yatang parang nagkukunwari pa na si mandaraya. Talaga ng mandaraya sa sakiyo. Kung may nadaya akong sino man, isa sa uli ko, talagang mandaraya ka, notorious na mandaraya ka. Yun ang sinasabi namin sa kanya, kay Zacchaeus. Pero, ang isang maganda rin mga kapatid, ano, bakit ito ginawa, bakit ito dinisisyonan ni Zacchaeus? Bakit ganito na lamang ang kanyang sinabi doon mismo? Kasama ng mga alaga. Ano nga ba ang maaari nating isakuli sa Diyos? At paano din pa natin babahaginan ng ating kayamanan? Ang Diyos, ang kanyang iglesia. Paano din tayo magsishare? Huwag naman yung sabihin kalahati. Ibibigay nyo sa iglesia, baka naman maubusan na kayo mga kapatid. Pero ang tanong dun ay, hindi natakot. Hindi nagkatubiling ng alilangan. Si Zacchaeus na ibigay ng ika-4 na beses. Kaya ba natin ibigay? Ang meron tayo, kalahati, 1/4, 3/4, 1/8 ng ating kayamanan. Amen? Sa mga kabataan natin, sa mga young people natin, gaano tayo kadalas magbahagi, mag-share ng ating tithes, ng ating pangako sa Diyos. Lalo na po sa mga ihanap buhay. Hindi naman hinihingi na halos kalahati ang ibigay sa atin. Hindi naman hinihingi, sabi dito, maka-4 na beses kung isa sa uli sa mga tao kung ako man ay may nadayang sino man, mga kapatid. Hindi naman siguro tayo nandadaya, Tingnan mo may sarili mo, at tingnan mo yung katabi mo. Nandadaya ba yan? Nandadaya ba yan? Sa kanyang... Alam niyo mga kapatid, marahil sa isang lundo ng pag-uusap, maaaring nasabi ni Zacchaeus ito dahil mas naunawaan niya ang kahalagahan ng grasya ng ating Panginoon Diyos. Talaga nga bang naunawaan natin ang biyaya ng Diyos katulad ng pagbabago ito na Zacchaeus? Alam niyo, ang daming talagang nag-take risk ng kahihiyan. Si Jesus, handa rin ba tayong mag-take risk? Handa rin ba tayong mapahamak? Handa rin ba tayong malagay sa kahihiyan? Katulad ni Jesus, kinakalampak yung gate sa labas. Jesus! Ano ka ba naman? Dami-dami mo ng pakikasamahan. Yan pang balasubas na. Yan pang mandubugas na. Ano kami? Sunod kami ng sunod sa iyo. Bakit kami si Zacchaeus panatili mo? Di ba po isang tinatanong natin, bakit siya pa? Bakit naman? Ang bili, pwedeng sabihin ng mga tao sa labas, okay? Kinakalampak siya. Lumabas na Jesus. Zacchaeus, sino ka ba?
at napaka-importante mo. Napaka-importante mo naman kay Jesus. Diba? Ganun pa man ay mas lalong higit na naunawaan ng Sakeyong ito ang kanyang katatayuan sa buhay at ang kanyang nakakaawang kalagayan. Naunawaan niya. Ngayon, ang tanong dyan, sabi nila, pagkatapos to ba na nangyari ay nag-resign nga ba si Sakeyo? Sa palagay nyo, nag-resign po siya nung ibigay yung kalahati ng kayamanan at 4 na beses? Palagay nyo, nag-resign siya? Ate Jade? Kasi mauubos eh. Logical talagang pag nag-resign, nauubos. Diba? Kaya imposible yung nag-resign. Nagpatuloy sa pagbabago at sa paglilingkod si Sakeyo. Hindi niya iniwan yung kanyang trabaho. Marami sa atin sa aming observasyon ngayon, ang daming umaalis sa social media, ang daming umaalis sa multimedia, ang daming umaalis sa kanilang trabaho at nagpapastor. Hindi ko naman minamasama. Nag-aaral sila sa Bible School. Pag-aaralan doon nila yung Revelation. Ang dami-dami na lang gustong gawin. Di ba? Napapansin natin mga kapatid na hindi lamang nanatili si Jesus sa templo, hindi lamang nanatili si Jesus na kasama ang mga banal. Tayo sila sama-sama mga kapatid. Lagi-lagi na tayo magkakasama. Hindi lamang nanatili si Jesus na kasama at nagtuturo sa templo, kundi ang kanyang pinaka-marketplace ay puntahan ang mga taong katulad dito na sa Sakeyo. Minsan, kasama-sama tayo, parang ayaw natin lumabas. Tayo na mismo nagliliwanagan. Tayo na mismo mga banal lang nandito. Allergic tayo lumabas. Paano naliliwanagan yung nasa dilim? Nagsasama-sama lagi tayo nasa liwanag. Hindi na tayo lumalabas. Di po ba? Yun ang naisipagkita ni Jesus. Na kaya niyang isakripisyo, kaya niyang itaya, na kahit na wala na yung galit kay Sakeyo, kanino nalipat yung galit? Na wala yung galit kay Sakeyo. At napunta na yung galit kay Jesus. Ibig sabihin, ipinagsakripisyo niya ang kanyang buhay kahit maraming sinasabi yung mga tao sa kanya, ay tiningala pa rin niya si Sakeyo na isang maniningil ng buwis. Isang maniningil ng buwis na dating palasubas, dating mandurugas, at ngayon ay nagkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay. Naintindihan niya, mga kapatid. At sana po, kung naintindihan din natin yung tungkol sa biyaya ng Diyos, hindi mahirap sa atin magdesisyon at magpasya, umakyat sa Sycamore, di ba? Makita lamang si Jesus, di ba? Umakyat, kahit pataas, matayog, sabi ng Sycamore. Ano nga bang dahilan? Ano nga ba mga kahulugan ng Sycamore? Sabi niya, Sycamore na simbolo ng kataasan. Hindi tayo mananatiling nasa itaas. Hindi tayo mananatiling laging parang langaw na nasa ibabaw ng kalabaw. Hindi tayo mananatiling laging mataas ang pagtingin sa sarili. Darating ang panahon, tayo ay bababa mula sa puno ng Sycamore. Darating ang panahon na kailangan natin magpakumbaba sa ating mga sarili. Di ba? At tulad po ni Sakeyo, yun ang kanyang pangalan. Dahil si Panda, yung makita sa puno ng Sycamore, isang mataas na puno, at hindi natin kailangang panghawakan ang anumang meron tayo para sabihin mas nakakaangat tayo, mas nakahihigit sa ibang tao. At kung naunawaan natin mga kapatid yung kahulugan na ito, isauri ni Sakeyo yung lahat sa kanya, naunawaan niya. Kaya kung tayo naunawaan din natin, mas malalim pa, naunawaan natin, hindi tayo nahihirapang magdesisyon sa kung ano man ang dapat nating ipagkaloob sa Diyos. Amen?
Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Sige po, tayo ay patuloy. Bigyan si Ate Jade, kaya si Ate Yasmin. Para tulungan at samahan tayo dito. Tayo po'y magpatuloy. Itaas ninyo ang inyong mga puso. Tayo ay magpasalamat sa Panginoon. Tunay na marapat, matuwid at aming katungkulan na sa lahat ng oras at sa lahat ng dako. Kami ay mapagpasalamat sa iyo, O Panginoon, banal na makapangyarihan sa lahat, Diyos na walang hanggan. Sa kasamahan ng mga anghel at mga arkanghel, at ng buong kalangitan, aming pinupuri at pinatagila ang ngalan mong marangal. Dahil sinasabing, banal, 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 Panginoong Diyos ng mga mundo, langit at ang lupa ay puspos ng iyong kaluwalhatian. Luwalhati sa iyo, O Panginoong kataas-taasan. Amen. Sapagkat mayroong isang katawan na bumababuhat sa langit, tayo na marami isang katawan lamang, sapagkat nakikibahagi kayo lahat sa isang tinapa, isang pakikibahagi sa katawan ni Kristo, ang tinapay na ating pinagpapasalamat, isang pakikibahagi sa dugo ni Kristo. Ito ay nangangahulugan ng isang paglilinis at isang bagong buhay para sa lahat. Na tinanggap natin kay Jesus, ito ang sarong pinagpapasalamat natin. Mga minamahal, sa pagsilang ni Jesus, nagliwanag ang ating buhay sa kanyang kamatayan. Tayo ay nagkaroon ng bagong buhay sa kanyang muling pagkabuhay. Tayo ay nagtagumpay, atin ngayon sa isayin ang ating pananampalataya kay Yesu Kristo. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay muling babalik. Sige po, tawagin natin ang mga bata na tatanggap ng ating sakramento. Susunod na kongregasyon natin sa mga batang ito,
pinagbulan natin sa kanila ang mga pinti ng salita ng Diyos, magpapalaki sa kanyang katwiran. Salamat po aming dakila Diyos sa mga munting anghel na ito. Para nasa nilang pag-ilingan mo kasama ng kanilang mga mahal sa buhay. Amen. Estudyante, naririnig ay ang kanilang pananagutan sa iglesia na kinabibilang. Pagpalaan niyo po sila ang Diyos. Amen. Maraming po rin ang aming dakilang Diyos, mga mayaf na ito na kataguyod ng kanilang pamilya, di lamang dito sa aming bansa, kundi sa Ibayong Dagat. Ang mga kabiyak nila na naghahanap buhay doon, patuloy na pupulong mo sila. Naging maayos at patibay ang kanilang komunikasyon sa isa't isa. At lalong higit ang kanilang pagdanayis, pagmamahal sa pamilya, sa kanilang mga kabiyak at mga anak. Naway, pinakamataas na pagpapahalaga nila sa pamilya, katulad ng inyong pamilyang pinabibilangan aming Panginoong Jesus. Amen. Salamat po sa mga kababaihan na sa panahon ng ating Panginoong Jesus na naging katuwang niya sa paglilipot, pagmimisyon. Katulad ng ilang mga kababaihan sa panahon niya, ang kanilang mga sariling pinamanggilit sa kanilang sariling pera ay ginamit din nila upang magpatuloy na lumago ang ministeryo ng ating Panginoon. So, salamat po bilang mga kababaihan na mula sa ating mga kalalakihan, sila ay nilugot sa ating tadya. Kaya pakamahalin natin ang mga kababaihan. Ingatan sila, alagaan sila.
pamilya, ilang kabiyatin sa kanilang mga asawa. Panahin po ang kanilang buhay, patuloy na sila'y mag-alaga, magbantay, at pangalagaan ang kanilang pamilya. Salamat po, patuloy na kalusugan sa inyong mga kalalakihan. Amen. Amen. Ngayon po ay gagawin natin ang pag-alaala sa ating mga mahal sa buhay na kapiling na ng Panginoon. Atin pong panoorin ang video na ito. Kapag nakita niyo na po yung pangalan ng mahal niyo sa buhay, pwede po tayo kumuha ng kandila sa gilid at dito po natin ilalagay sa may cross sa gitna. Ayan, sa ilalim po yung bukasan. Pwede din po dito maglagay sa taas. Pupuno na po. Victoria Bala, January 2022. Avelina Colaman, January 9, 2022. Carlos Cueto Jr., February 19, 2020. Zenaida Marcos, April 27, 2024. Milagros Rodriguez, August 30, 2024. Rosemary Cuyo, May 21, 2023. Lorelai Velasquez,
Velasco, April 22, 2023. Timothy Marcos, December 16, 2024. Edmar Mercado, February 1, 2025. Joselito Marilio, April 8, 2025. Marta Marcos, October 7, 2025. Mark Jacel Madrideo, December 4, 2014. Mark Joseph Mendoza, March 22, 2015. Vitaliana Reyes, July 26, 2020. Jocelyn Gatus, Percival Retuya. Virginia Tayao. Anastasia Rayo. Ariel Reyes. For all the baby angels and loved ones. Meron pa po bang nalimutan at inabanggit? Meron na doon po. Bagamat wala po silang nasa ating piling, pero ang kanilang mga alaala, kanilang pagmamahal sa atin ay habang buhay nating bitbit. Isasabay na lang po natin sa panalangin pastoral ang ating panalangin sa ating mga namayapang mga mahal sa buhay. At ngayon po ay panahon na po ng patotoo sa kabutihan ng Panginoon kung sino man po ang nagnanais na magbahagi ng kanilang karanasan ay tinatawagan po dito sa harapan. Ayan. Kung wala po, tayo po ay magpatuloy para po sa awit ng pagpupuri at pagtatalaga. Awitin po natin ang In the Sweet By and By.
sa lahat, papasalamat sa iyo sa umagang ito. Hindi lamang kami tumanggap ng sakramento, sandulan na kung saan ay tinatanggap mo lahat. Wala kang tinataboy sa amin, wala kang itinataboy sa amin, kundi kami lahat ay laging handang pumasok sa iyong tabernakulo, sa iyong sanctuary. Maraming salamat po dahil minsan pa'y pinaunawa mo sa amin sa pagkatao, sa katawan ni Zaccheo. Kahit na pinabalot ng kahihiyan ang kanyang pagkatao, ang mga tao rin na namumuhi sa kanya dahil sa klase ng kanyang hanap buhay, sa klase ng kanyang pagmamalupit, na siya din naman ay isang kasangkapan ng Imperyong Romano na sumasakop sa komunidad ng mga Hudyo. Salamat po sapagkat sa kabila ng lahat ng ito ay hindi mo tinalikuran si Zaccheo. Tumingala ka sa puno, inabot mo siya, pinababa, at hindi lamang sapat na siya'y pinababa mo, kundi talagang ikaw ay tumuloy sa kanyang tahanan, nakikain, nakisalo, nakipagkwentuhan, kahit na galit ang mga tao sa labas ng bahay ni Zaccheo. Halos nagpipikit sila sa labas, halos ibigay sila ng mga manghang na salita. Bakit nga ba sa isang makasalanan? Bakit nga ba sa isang itinatakwil ng mga Hudyo? Bakit nga ba sa isang taong katulad ng may sakit, pinamumuhian, nilalayuhan, pinanbidirihan? Pero bakit ang ganitong klase ng mga tao ang inyong inaabot? Salamat po, ipinakita niyo sa amin na hindi rin kami dapat tumitingin kung anong estado ng isang tao, kundi kung paano kami nagliliwanag, ay maliwanagan din ang mga nagtitiliman. Hindi po sapat na kami lang na mga banal ang nagsasama-sama. Kaming mga naliwanagan lang ang nagsasama-sama. Sobra ng liwanag, sobra na nakakasilaw. Kaya kailangan kami magliwanag din naman sa mga madidilim na lugar na bahagi ng pagkatao ng aming kapwa. Maraming salamat po. Pagkatapos na magkaroon ng pagbabago sa isang maliit na tao, akala namin sapat na siya'y pandak. Akala namin siya'y kahit na pandak ay may makitid na isip. Alam namin kahit siya'y pandak na may siyang pinagkukunan. Pero ang isang pandak, ang isang maliit na tao ito, sa katawan ni Zaccheo ay nakaunawa, naliwanagan. Muntik na niyang ibigay lahat ang kanyang ari-arian, kalahati ng kanyang kayamanan, at ang ika-apat na ibayo kung meron mo siyang dinaya, bagamat alam namin isang notorious na ang daraya ka naman talaga sa kayo. Pero talagang dumating ang biyaya sa pamamagitan ni Jesus na nakapagpapabago, nakapagpapaunawa sa amin. Ang makikitid na isip, ang makikitid na pag-unawa ay napapalawak mo, napapatangkad mo. Hindi sa taglay naming yaman, hindi sa taglay naming karunungan, hindi sa taglay naming edukasyon. Marahil natapos at pakataas sa edukasyon ng mga paresong ito, subalit sila naman yung makikitid at bansot ang kanilang pagkatao. Mga pandak na isip, makikitid na utak. Kung kaya na lamang pinakita ni Jesus sa isang Zaccheo ito na kanyang inabot, at talaga nakituloy pa, nakikain pa, nakipagsalo-salo pa, talaga nakipagkwentuhan pa sa isang taong palasubas na ito, sa isang taong mandarambong na ito, sa kanyang kapwa Hudyo. Subalit nagpatawad ka pa rin at tinanggap ni Zaccheo. At ngayon din, kung naunawaan namin ang tunay ng grasya, hindi na kami nagtatanong. Yung dating makikitid namin isip ay nalawa ang aming pangunawa.
Hindi na magiging pantak ang aming desisyon, ang mga bagay na dapat namin pinag-usapan. Madali namin itong mapagpapasyahan sapagkat hindi na pantak ang aming mga isip. Salamat po, dakilang Diyos. Salamat po, napakabuti mo sa amin lahat. Wala ka talagang tinatalo. Lahat ay pantay-pantay sa iyo. Salamat po sa mga biyaya, mga pagpapala na ito na ibinabahagi nila sa inyong iglesia. Maaabot namin tulad ng isang sikomoro kapag gusto namin ay mangyayari. Katulad ng isang kayo, hindi naging balakid sa kanya sa ipanda, kahit matayog na puno, naabot niya, naakyat niya. At maaakyat din namin na walang imposible kapag ginusto ka namin masumpungan at makita ang dakilang Diyos. Anumang proyekto, anumang programa ay maaabot namin, mapangyayari sapagkat sa iyo kami nakatingin. Ikaw ang aming hinahanap. Naroon din dakilang Diyos ang aming pagdadalamhati at kalungkutan. Maaaring kayo nauna sa piling ng inyong Ama. Ang amin namang mamamahan sa buhay ay inyong pinagpahinga na sapagkat kayo na rin ang siyang mag-aalaga nito. Maranasan namin lahat ang kaaliwan, kagalingan, anumang mga damdamin na saktan sa amin, sa aming kalagayan ngayon. Mga salitang nakasakit, mga salitang parang wala ng kagalingan at paghihilom. Patawarin mo kami dakilang Diyos. Naway lahat ay may pagkakasundo, may paghilom, may kagalingan, may pagpapatawad, higit sa lahat, dakilang Diyos, upang marating din namin, maakyat din namin ang naakyat ni Sakeo na isang matayog na si Kumoro. Hindi na kami panda, hindi na kami bansok, kundi malawak na ang aming paunawa sa paglilingkod sa iyo. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy na lumikha sa atin mula sa alabok ng lupa. Patuloy na kanyang iharap sa atin ang kanyang mukha sa atin. Patuloy na paliwanagin ang kanyang mukha sa ating lahat at papuno ng pag-asa ang ating mga buhay. Kaya di sa pamagitan ng ating Panginoon sa Kristo na laging nagdudulot ng kaligtasan at pag-unawa at pagpapatawad sa ating lahat. Sa pagitan ng kanyang banal na Espiritu ang sumaating lahat mula ngayon at magpakailanman. Amen. Happy Sunday po. Pwede po ba na hilingin po na maupo muna po ang lahat? Ayan, para po sa mga nakabasa na po ng message ko, umagang-umaga, ay nag-remind po tayo dun patungkol sa ating